Manumanong programa sa umaga. Talakayan sa mga isyong napapanahon at napag-uusapan. Tumutok sa programang Kaagapay sa Umaga. Kaagapay sa Umaga, programang hatid ng Bicol TV Sorsogon. Kada Martes at Huwebes alas 7 ng umaga. Kaagapay sa Umaga. Kasama si Dante at Kaki. Dito lamang sa Bicol TV Sorsogon. This program is brought to you by Greater Communication Development Institute, Peter and Paul Philippine Corporation, Starboard Inn, Blue Bar and Resto, GSA, Gubat St. Anthony and Cooperative, Keeper of Your Trust, Honorable Renalyn May Duca, City Councilor West District, Sorsogon City, Derm Pure Aesthetic and Wellness Center, City Councilor Danny Dilaja, Bacon District, Mixed Resto Bar, Angel Resort, Honorable Ellen Ativo, Villa Sota Resort, Tina's Hotel and Resort, Rohel Polleros Botox, Mais Hotel and Resort, Mais Cafe, Director Victorino Bitong Daria, Attorney Crunimar Escudero III, Folleros Botox Builders and Design, Ian Renovalles, sa pagtulong mabilis. Sorsogon 2 Electric Cooperative, Honorable Sammy Rialuyo ng Barangay Kabidaan, Sorsogon City, SM City Sorsogon, Solis Institute of Technology, Bulan, Sorsogon, Miss R.C. Glipo, former board member, 2nd District, Sorsogon, Honorable Gloria L. Alindugan, Mayor of Huban, Sorsogon, Hershey's Food and Refreshments. Yes, magandang buhay mga kagapay sa umaga at syempre good morning sa lahat ng nanandyan po sa kanilang mga bahay and syempre sa tulong distrito kang Sorsogon City, East District, West District and Bacon District. Ayan, at syempre sabi nga natin nung nakaraang linggo na meron na naman po tayong bisita, sabi ang pagbabalik at sabi namin ipagpapatuloy po namin ang usapang senior citizen. At syempre mga kagapay sa umaga, andito na naman po kasama ko rin ulit ang napakaganda at napakahigos na kagawad kang Barangay Balete, si Maring Dante. Yes, good morning, Mare, ha? Kombinasyon natin. Yeah, oo. Di ba? Pare-parehas tayo. Okay, good morning po, Province of Sorsogon. Good morning, City of Sorsogon, Bacon East and West District. Mapapakinggan po kami live via Facebook page ng Bicol TV Sorsogon and of course, sa YouTube po. Sabi nga po kanina ng aking partner, ang tabayanan nyo po ang aming bisita na kung saan 2 weeks ago, bisita din namin siya para po clear or maklaro natin kung ano po yung mga katanungan na pwede ninyong itanong sa aming bisita mamaya kasi ang aming usapan ngayon is usapang senior citizen. So, sa may mga birthday po, happy birthday, Mama Susa ng Bicol TV Sorsogon, si Engineer Susan Dispabeladero Luzila. Despabeladeras. No, Dispabeladero. Oo, Lucila. Oo, no? And sa may mga birthday po, happy birthday. Yes. Mama Yan. Sus, happy birthday. Siyempre sa Lucila family. Good morning kay Doc EA. Opo, and kay Sir Mandy Lucila. Kay Tita Nors, na-miss ko ng kanyang luto, ang masarap. Opo. At siyempre, sabi nga namin kanina, usapang senior citizen tayo sa umagang ito. And today is January 28. Nagkakagulo po kami, mga kaagapay sa umaga kanina. Kasi hindi namin alam kung talagang holiday tomorrow. And I think, correct me if I'm wrong, tomorrow is a Chinese New Year. Opo, Kong Hai Fa Choi. Alright. And sana may magpadala sa amin ng Ticket! Good morning kay Kong Wilbert Lee. Na-miss ko ng last year, nagpadala siya ng tikoy. Okay. Opo. And sabi nga natin sa lahat ng may mga birthday, happy birthday. And padagos po namin, kahapon, andun po kami sa Marinas para po sa pagpapatuloy ng aming activities ng Bicol 12-year anniversary. And thank you so much sa mainit na pagtanggap dyan sa Marinas Elementary School, sa Marinas 1 and 2. And syempre maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta sa ating butihing ina, kay Mayor Esther Amor. And syempre kasama po namin na napakahigos at napakaganda at napaka-down to earth na si Consi Ma'am
Tess Amor Gonzales. Thank you so much sa staff niya, si Mama Julina and si Miss Sandra. Salamat po sa inyo. Yes, and of course, get well soon, Sir Sao, ang aming bossing. Magaling pa po. Opo, kung High saan blood. nandun po siya ngayon, Sobrang inpatient po siya ngayon sa Nakalimber sa GSAC. GSAC Hospital. Opo, sa GSAC. Pagaling ka, Sir Sao. Sir Sao. Opo. And of course, sa kanyang Stress esposa. eating daw yun. Opo. Ay, ganun ba? Kaya tumaas ang kanyang BP. Until now, since Okay, kailan ba okay si na po Sir Sao? siya. Oo, Friday. Friday ba? Ayun. So, ayan, good morning po sa inyo lahat, no? Sa mga, sabi mo nga kanina, Mari, napakaganda ng ating 12 years anniversary dahil 1 month nating ise-celebrate yan na kung saan kahapon nga, sabi mo is nandoon tayo sa Marinas. Barangay Marinas. Nagpa-feeding po Opo, sa, kami. Marinas 1 Elementary School and Marinas Thank you so much dyan Opo. sa mga teachers and of course sa mga barangay officials ng Marinas, Barangay Marinas, Sorsogon City. Yes, kay Kap, thank you so much na talagang siya pa mismo ang kasama namin para mag-feeding sa mga kaakian duman. And syempre kay Ma'am Edna Junglay and kay Ma'am Banjilin. Thank you so much po sa inyong lahat. So ayan Mari, dadako na tayo sa ating paroroonan. Charing. Sabi nga namin kanina, meron po kaming bisita na kung saan welcome po ang lahat ng magtatanong, lalong-lalo na po ang mga senior citizens. Ano po ba ang mga procedure? Ano po ba talaga yung silbi ng ating mga senior citizens dito sa Senior Citizens Act Law, lalo na po kung ano ang mga benefits na kanilang dapat na mai-enjoy, no? Yes. So, Mari, ipakilala mo na. Yes. And syempre, welcome sa Kagapay sa Umaga. Dito lang po sa Bicol TV Sorsogon, si Ma'am Sonia Lariosa, ang spokesperson, liaison ng Senior Citizen Bicol Federation of Senior Citizen Association. Of the Philippines. Wow! Ikaw na nga lang, Ma'am Sonia. Thank you so much. Ang magpakilala sa iyo sarili. Good morning! Magandang araw sa lahat ng listener ng ating kaagapay. Ang magagandang Angkor. Yan na po. No? Siya po ang ating overall president ng Senior Citizens Senior Citizens of the hindi Philippines, po. no? Hindi po. So, nililinaw lang namin yung mga barangay po na nanonood ngayon sa amin. Kung may mga problema po tayo or may katanungan regarding sa senior citizens, welcome po yan ngayong sagutin ng ating bisita. Di ba, Maring Kaki? Yes. So, marami tayong tagapanood, no? Sigurado ako dyan. Buong mundo. Kasi napapakinggan tayo, nakikita tayo, Tita Sonia, live sa Bicol TV Sorsogon Facebook page and then sa YouTube. No, the stage is yours. Ay, grabe! Yeah, the stage is yours. I just want to correct kagawad. Hindi po ako president. I am the spokesperson. Sorry. Spokesperson, sorry. Spokesperson of the Bicol Federation of Senior Citizen of the Philippines. Alam ko marami ang nagtataka bakit wala na ako sa National Commission. Mas maganda po magsilbi sa NGO. I'm not saying na hindi maganda magsilbi sa sa government, but ito po yung forte ko and mas madali pong mag-reach out since po ang maraming senior citizen po ang walang boses, Yes, no? opo. And it's high time na rin po na tulungan natin to dahil these are the grassroots. Sila po yung mga vulnerable, especially po yung mga bedridden, which really it breaks our heart na makita yung mga ganito na sabi nga namin kahapon, we had our preparation meeting kahapon sa Legazpi, no other than with our National Vice President, Mr. Manny Altarejos. This is para doon malaman ng lahat ng Federation President, officers. Meron po kami sa February 10 ng regional, Bicol Region
Regional Federation Summit. Ito yung pinag-aantay nila para doon mapag-usapan lahat ng mga rules and regulation and policies to do ng mga federation organization. Kasi we have observed that some officers have already abused the CBL. Okay. Now, we have come up with a realization na i-revert namin yung old CBL, meaning to say the 1986 CBL, and there are amendments there. Kasi gumawa ng mga polisiya po ang ating mga organization on their own without submitting it to the SEC. Kaya nga po may yearly tinatawag tayo doon na report, accomplishment, re-amendment, kung ano man yun, of policy na isasubmit ninyo sa Security and Exchange Commission para po, if ever there is a member, hindi naman po kasi lahat ay hindi marunong. Meron po tayong mga professional members sa kada organization. Oo. And now po ay nagkakaroon na sila ng boses. So when they question if ever that policy pertaining, lalo na malapit na naman ng election, oo, na ginagamit minsan ng ating mga officers. Sorry to say ha, masagasa, wala po akong magagawa. Wala pa akong pinapangalanan. Sad to Kaya say, nga pero po, totoo. sinasabi ko lang organization wherein it is really had been abused. So, kung wala po kayong sinubmit sa SEC na policy ninyo or amendment pertaining to your CBL, that is null and void and that should not be followed by the members. So, ibalik ko yung tanong ko last Yes. 2 weeks ago. Ano, Opo. Tita Sonia? So, ibig sabihin nun, wala sa policy ng national citizens or dyan po sa ano ninyo, Federation, ang 3-year policy member Correct. as senior citizen na hindi ka pwedeng tumakbo any position sa senior citizens. Dahil wala ka pang 3 3 years. active Malinaw ha, malinaw membership. po. Oo. It has been reviewed and we have discussed it yesterday kasi yun po ang nakita namin nagiging problema. So, per pronouncement of our Vice President, si Mr. Altarejos, of course, this has been discussed within the organization, national, with the board. Ano? Hindi lang po ito usapang isang tao. Tao. O usapan ng 2 tao na sila lang po ang hindi. Buo. Buo po Yes. ito. Oo. And they have reviewed the same thing na ginawa ko rin, na rineview ko, kasi mahirap po yun na sasabihin ko, ay hindi, totoo yan. Hindi ko rineview, di ba? Mahirap po yun kasi babackfire yun sa akin. Yes, So, what we did, I questioned them, throw them the question that you have asked, and not only you, but then marami po nagko-question na gano'n. So we researched, and then tinanong namin sa SEC, wala naman pong nagsasubmit. No one from any regions, 18 regions ha, we're talking about regions. Hindi lang po Sorsogon, Legazpi, Albay, or whatever. We're talking about 18 regions, which is nationwide. Kung meron nag-submit from any organization from Federation of the 18 regions to SEC na ganon, may policing ganon. Nada. Wala. Wala. So meaning Malinaw. to say, sila lang ang gumawa. Gumawa. Okay? Yes, oo. So, yun na, like we said, naabuso po. And wag naman po tayong ganon. Kasi ako na-observe ko, kagawad ka, kaya ikaw alam mo yan. Yes. Bakit po ba kayo, pag kayo ay naging official na ng isang organization, parang gusto nyo forever na kayo dyan? Tito Son, kahit sang angulo, walang forever. Oo. Give chance to others. Oo. And please lang, ang punto dyan, kung talaga gusto nyo maging forever, meron namang forever actually. Pero na lang pag na-RIP ka na, no? Aray ko. Kung gusto nyo ng posisyon na talagang inyo and you can do anything you want, put up your own corporation, your own company. Yes. You will be the president, you will be the vice president, you will be the manager, and so on and so forth. Kasi
organization is an organization. That is the very purpose why we'll be going to have this Regional Federation Summit para ipaunawa sa inyong maigi kung ano talaga ang isang organisasyon. Hindi lang yun na nag-register kayo ng isang organization, inyo na yan. No. Kaya nga, yan nga ang natanong ko. Kasi sabi ko nga sa iyo, tita, is senior na rin ako, no? Hindi, aminin na natin, no? Kasi naguguluhan talaga ako. Bakit hindi na lang ilagay sa isang parehas po sa inyo para hindi magulo ang pag-i-explain. Kasi ang hirap ibang explanation sa baba, ibang explanation dito sa national, ibang explanation sa non-government organization. Kaya nga sabi ko nga Lalo na sa barangay. oo, lalo na sa barangay kasi hindi nga nila maunawaan. So ngayon, kaya ako natanong yun sa inyo last 2 weeks ago, tita, kasi ako mismo bilang senior citizens, lagi yan ang tinatanong ko, ano ba talaga ang role? Ano ba talaga ang ang policy ng every municipality, city, or ang barangay? Kasi yun nga, na dapat mag-stay ka muna ng 3 years. Ako, wala naman akong plano na mag-officers dyan sa senior, bilang senior citizens na. Kasi sa barangay pa lang, hindi ko na nga kaya. Kung di, yung kailangan piliin mo. Kasi, sabi nga, doon pa lang sa mga bago, doon natin makikita ano din yung magagawa nila para sa organization. But the problem is, yun nga ang yun ang nakaulang. Dahil mahalat kang 3 years before ka magdalagan. Di ba? Yes. So, ang hirap. No. Di natin malaman kung saan-saan Wala ba po. talaga. Kaya ang mga, excuse me ha, Opo. kaya pati ang mga senior citizens, di nila alam kung ano ba talaga ang susundin. Ha? Ay! Di ba? Sumasarap Kawawa ang ng mga usapan, senior ha? citizens. Oo. Kasi ang sarap ng usapan na natin. Dalawa kaming senior. Ikaw rin, Mari, magsi-senior na rin. Malapit Di na ba? ilang years na lang. Oo. Kasi bigyan natin ng pagkakataon kung ano yung nararapat, kung ano man ang pwedeng ipakita ng mga senior citizens Yes. sa organization. Kasi- Hindi lang dapat isa o dalawang tao. Ilan kayo sabi nyo nga kanina, no? Kasi marami nga yung mga magme-member or yung mga baguhan na may karapatan Correct. mag-serve. Correct. Correct. Kasi bigyan natin ng chance ang mga baguhan na yung mga 60 years old. Hindi natin sinasabi na yung mga 68, 78 mag-rest in peace na. Hindi. Bigyan natin ng pagkakataon yon. Kasi paano, naano ko kasi yan, at lagi kung saan na ako, hindi ako, Yes. hindi ako magsasabi kung sa, bakit kalimitan ng mga, halimbawa, may mga meeting every month, week yata, or every month, may mga meeting ang mga may senior. monthly, kasi Yes, ano diba? yan is quarterly. Oo. Imbes baga na maging maugma sa meeting, sa mga senior citizens, nakatingkaros na. Kasi, kung ano-ano ang sinasabi, pag tinanong mo paglabas, ano yung meeting? Wala, nga. Tsaka dapat, Diba? Tita Son, kagawad. Kasi dapat may agenda. May agenda. Correct, Oo. correct. Let's praise this kagawad, Ilan taon na ba ako dito sa Sorsogon? Dapat yung mga senior hindi na-stress, ano? Eh, sa totoo lang, sabi ko gano'n. A week ago, na-hospital ako dahil sa stress. Kasi naka-stress, pasensya na po kayo ha, pero ako kasi, kiniklear ko lang po ito dahil tamang-tama, bisita natin ang spokesperson ng National Citizens of the Philippines. Oo, Kasi, dapat maano natin, Mari, once and for all, maklaro kung ano ba yun. Oo. May stress out. Diba? Oo. Oo. Kasi ganito yan. Like I said, it's being abused by some officers yes. of the organization. Hindi lang naman sa senior citizen, actually. Sa maraming organization na ganon. Why? Thinking all the while na once you put up an organization, nasabi lang sa kanila na, oy, mag-ano kayo kasi etong benefits, eto ang privilege. But then, okay, ang sa inyo yung benefits, yung privilege having an organization. Pero wala kayong input how to run an organization. What Correct. is really your function? Correct. Before you organize, you must be trained first. Kasi
paano yan pag nabigyan kayo? Kaya po karamihan ng organization, ha, sad to say, pag nabigyan na ng ano, uy, punta kayo doon kay governor, uy, punta kayo doon kay congressman, uy, punta kayo doon, may pondo ibibigay. Pag nandiyan na yung pondo, nako, nag-agawan na. Kaya marami ang nalulukring. Correct. Kaya, pag may nag-assume na ng panibagong set of officers at nag-audit na, asan itong pondo to? Asan yung ganito? Ewan ko. Sabi ni Pulano, ganito. Sabi ni sa Juana, words na, ganyan. nagturuklingan na. Yes. Oh. Kaya kami, sabi nga namin, ay, ano ba tong minana natin? Parang, you know, wala pakakaiba. Kumbaga how it is being run by an organization or even in the government is happening, worst pa nga eh. Kung tutusin. Pero, ang point lang dyan is DILG, sila ang may rightful, I should say, na agency to give trainings to this organization. Although then, ako din, kausap ko din yung mga taga-DILG, ma'am, paano naman po kung walang request? Alam nga naman kami mag-ano. Yes. But sabi ko, yes, correct. Ang punto ko lang is, may mga LGOO kayo, di ba? For every city and municipality, anong ginagawa nila? Kasi sila ang dapat mag-i-inform. Mag-reach out. We have the Sangguniang Panlungsod. Nakalimutan ko lang. May memorandum circular actually. I think it's in here. Yun, dala ko ha. Very clear po to ha. Guidelines for accreditation ng civil society organization. Para doon maging member ng selection board ng sa local bodies nila. So, circular to. Ang tagal-tagal na nito. Ilang taon na to. Diba? So, ang punto ko, hey, hi, itong memorandum circular, natutulog lang. DILG ha. Magkaututan dila kami ni PD. Tumatawa na lang yan sa akin. Minsan na, PD, ano nang gagawin ko? Tulungan nyo naman mga organization dito. Imulat yung kanilang mga mata. Diba? Kasi sayang. Nanghihinayang ako. Institution na yung iba, pero pag napasukan na ng, oh my God. Sad to say. Wala na, nawawala na yung erase. Diba? Oh. Nakakalungkot talaga, Tita Sonia. Correct. Oo, kaya, ano ba? Gusto ba talaga na, doon na tayo sa word overuse. Pagbabago. The pagbabago is not the organization, but the person itself, you are. Nandun yung pagbabago, wala yung sa organization. Diba? Kasi hindi mo naman pwedeng baguhin ang organization. Exactly. Yung ano talaga, yung tao. The people inside. If you want, Lalo na ngayon, parating ang election, lahat makikita mo na nandiyan yung pagbabago na words. Para sa pagbabago, pero ilang years na nakaupo, pero ganun pa rin ang kanyang para sa pagbabago. ako nga, di dami nagtatanong. And maraming salamat, di na ako mag-mention sa mga nagsusupport. Okay. Natawa sila sa akin when I said, ano yung ilalagay nyo aspirant? Sabi ko, too highfalutin yan. Masyadong ayabang ko lalabas, aspirant. No. Ang sa akin, iba. Benay, iba. Ano sa'yo? Ano yon? Applicant. Applicant? Sabi niya, ano applicant? Hindi naman yung trabaho. Ay, public service is yes, a trabaho. Wow. So, I am applying to the people of Sorsogon. Nakakuha ko ngayon ng sa'yo, Tita Sonia. Thank you. Oo nga. Diba? Because you're applying as a public servant and you'll be serving the people. Ano mag-a-aspire? Parang yabang mo naman, parang akala mo naman, kayang-kaya mo lahat. Panalo ka na, nag-a-aspire kang I gano'n. like that. No! I like that, Tita Son. Applicant, sinulat ko na. May nakuha ko ngayong umagang ito sa'yo. Thank you. Ayan, balik tayo doon sa Okay. senior citizens natin, no? Tita, May mga katanungan na tayong nakaano po. Sige. Ano yung nandyan yung tanong na? Yes, ito po, Tita Sonia, may nagpaano po. Good Okay. morning po sa inyong dalawa. Napakagandang usapin po yon sa umagang ito. Thank you so much din po. Ito po ang unang tanong po, Tita Sonia, ha? Saan daw po applicable ang 20%? I think hindi siya senior citizen. Siguro senior citizen lola niya para at least alam niya, no? Saan ama daw niya. po applicable yung 20% discount para sa senior? Okay. Applicable po yung 20% discount sa store
Like, for example, bibili ng materials, construction materials, no? But then, kailangan nyo rin maunawaan na halimbawa ang kailangan nyo is 10 yero, hindi naman po yung discount sa 10 yero. May limitation din po kasi lugi naman po ang negosyante. negosyante. Of course. Gusto ko ipaliwanag yan ha, kasi nami-misconstrue yung Yes, 20%. So, sa restaurant, 20%. Kung bibili online, 20% din. Pwede din yun. Kaya lang yung iba, hindi naman ina-apply yun. Okay. Kasi pwede ka naman sabihin na, kunwari ka lang naman na ano ka, Na senior. So, there is an ID. Lalo yung looks mo, medyo bata ka pa. Walang naniniwala, Walang naniniwala. So, actually. mag-aaway pa kayo ng ano. Napagkakamalang pa ang dalaga, buntis daw ako. Nakalus lang ako. Diyos ko. Anyway, di yun, restaurant, hotels, plane, transportation, Okay. ano pa? Health services. Health services, we have different sa DOH yun. Oo. No. Of course, I mean to say, may oo. 20 may 20%. Senior citizens sa hospitals, Oo. okay. Meron din. Of course, Groceries, maganda. ano? Groceries, kaya lang selected items. Item, okay. Dinalabi pa po namin yan, yung madagdag. Actually, nadagdagan na ang inyong parang 1.5, naging 2.5 na ngayon. So, may mga limitation din po, ang ating 20%. 20%. Oo. Especially sa grocery, tita, na-mention mo po Like kanina. I said, kasi oo. nagkakalituhan. Kasi ang alam nila, pag parang lahat ng 20% ay pwede mong gamitin sa lahat ng oo. Yun po ang linalabi din namin as of now. Alam nyo naman po, kahit kami ay, kahit tayo ay federation, meron pa rin tayong policy na sinusunod. So, yan po ay dadaan pa rin sa Congress na sila po ang policy making body as legislative. And of course, dadaan din po yan sa sa Senate. Na actually, napag-usapan na rin nga yan dyan. I won't mention the senator, na high time na. Kasi siyempre, sila rin ipapunta na roon sa 60. But then the point is, at least po, you will enjoy the 20%. How about tita, halimbawa bibili ka ng gamot, how much? Ilang percent ang pwedeng may nila dyan? Yun din. 20% Oo, din, but okay. then depende rin kung anong gamot. Gamot. Oo, kung anong gamot. No need na po ngayon magdala ng inyong booklet Oh, yun, sa mention mo. DOH. Thank you so Oo. much, Tita Sonia, kasi isa rin yun yung sanang itatanong ko kung how true na kasi may mga naririnig ako na di na daw, okay lang na hindi na dala. Yes, memorandum Oo. po yan. Okay. Mismo DOH po ang nagpaano niyan. Sa grocery din, inaayos pa namin. Kasi ako nga, most of the time, siyempre, ikaw galing kang office o saan ka galing, ay, may kailangan ako. Padaan ka na ng SM. Oo, yung biglaan na, hindi mo dala-dala. hindi ko dala-dala. Okay. Alam nga naman, parati ko na dadalhin, di ba? Minsan nakakalimutan mo Yes. din. So, yun po. Yung sa grocery, as is pa rin yun, we're working it out. Pero yung sa gamot, no need na po to bring it. And besides, tita Sonia, ang para po sa kaaraman kang gabos, no, automatic 20% discount po yan sa gamot. Even nga no hospital sila, inpatient, yes. Oo. less 20% pa yan, tita. Even sa mga hindi natin ibanggitin na natin, tita Sonia, even sa mga coffin, Yes. 20%. 20% din Oo, sila. 20% din sila dyan less 20% discount pa yan. So, maraming privilege ang mga senior citizens. Kaya tayo bilang mga pag-age natin ng 60, 60, automatic dapat mag-file na tayo ng ating senior citizenship because madami po tayong mapapakinabangan. Exactly. And you don't have to wait na halimbawa, kasi ganito rin nakakaugalian ng ating mga barangay, Baska, correction. Huwag nyo nang ipunin na 10. Yes, oo. Hindi maganda yan. Ng isang barangay, Kasi Tita Son. by the time na inipon nyo yan, baka hindi na yan 60, 61 na. Oo, dapat na-enjoy na kaagad ako. Alimbawa, for example, ako ngayon nag-birthday. Gusto ko nang kumuha ng ID para bukas. Mare, ganito yan. Para at least hindi na kayo mag-antay pa or hindi kayo Diretso sa OSCA. Magdiretso na Direkta kayo na sa lang. OSCA. Dalhin nyo ang inyong birth certificate, Correct. automatic yan. And then pagbalik niyan, meron ka ng mga booklet, ID. and then pumunta ka Exactly. ngayon sa BASCA officers, BASCA president, ma-enroll ako, ito na po yun.
Kasi ayan. once na inantay nyo pa yan sa barangay, Barangay, iasa nyo yan aabutin. doon. Kasi sabi ko nga sa inyo, may mga president na uugod-ugod na. I am sorry to say, pasensya na po. Pero, Yeah, tama, totoo po reality. yan. Kasi hindi naman natin po pwedeng karakaraka, oy, dalhin mo na yan. Exactly. Yan ang sinasabi natin. Oo. Na dapat mawala ang mindset natin na porket 60 years old ngayon ka lang, di ka pwede tumakbong president. Kung may kapasidad ka, meron ka pwede po yun. Kasi I'm sorry sa mga lolo't lola natin. Kasi minsan may naririnig tayo, ang bago-bago mo pa lang, gusto mo na kagad magpresidente. Ito nga, 10 taon na dito. Wala. Yung mga mindset na gano'n na pwede nating baguhin, Tita Sonia. Katulad ng, eto hindi na ako magme-mention, pero alam naman ninyo yan kung sino yan. Ang punto ko is, kasi they were preparing, as a matter of fact, prepared na sila for the January election ng Election, Bascao. Di nila akalain na biglang, eto si Superwoman. Hop! Sandali! Break! Hindi break. tuloy! Stop! Yung gano'n, kasi nagkakagulo. Ako, saludo ako sa may sistema. Ang sistema. Oo, pero hindi yung sistemang controlled. You get my point? Na submit kayo ng mga list of candidate doon sa organization ninyo. And then, deadline, ganito. Sandali, yung policy back ngayon, pinasa nyo sa SEC, pinasa nyo ba sa Federation Bicol, sa pinakataas-taas sa inyo. Kasi kung nandyan lang yan, ay talagang kami mismo magsasabi, tigilan nyo yan, tanggalin nyo yan. Dahil hindi namin approve yan. That is only approved within your area. Yes. That's so, Approve lang po yan sa inyo. Oo. Kasi ngayon po, talagang i-require na namin lahat ng polisiyan ninyo must be approved. Para po sa gunian, panlunsod, panlalawigan. Bago approvein yung barangay na resolution nila or ordinance nila, dadaan muna. Sasalain po muna ng federation. Hindi po yung kayo lang. Kaya nga yun ang sinasabi namin, kawawa naman na abuso. Huwag po kayong ganyan. Okay, it's good that you come up with your system, but should not be controlled. If you get my point. Yes, okay. Tita Sonia, may katanungan si Sir Buboy Guevara. Okay, no? Morning, Kuya Buboy. God bless Sabi po. niya, Ma'am Sonia, di po ako beneficiaries ng SSS. Kumuha po ako ng certification sa office nila sa Ginlahon. And then submitted to Senior Citizens Office para makasama sa binibigay ng national government na Social pension. binibigyan ng natulong para sa senior citizens. Till now, wala pa din akong nakukuha. Ano po ang dapat kong gawin? Buboy? Yes, Buboy Guevara. Sir Buboy Guevara. Wala siyang Walang SSS. Buboy, dadaan muna yan dito sa city, CSWDO. Kasi kailangan kang mailista doon sa whitelisted. Hindi ka pwedeng automatic dahil ang daming Waiting. whitelisted. Kaya nga yan ang inireklamo namin. I-approve nyo na universal pension. Paano yung milyones na naka-waitlisted? 70, 75. Wala doon sa milestone. I hope we can discuss the milestone age na benefits. So, ang mangyayari po ay yan po ba ay may endorsement from the barangay. Number 1, kung naka-endorse po yan. Secondly, yung certificate nyo. That should be forwarded to the OSCA. And then, ang OSCA po ipoprovide yan sa CSWD. Pagkagaling po niya ng CSWD, dadaan po yan ng PSWDO. The process. And then, ang PSWDO, doon sa mga ganyan pong applicant or is ifo-forward naman po yan sa region. And then, the region, iaano po nila lahat yung mga applicant na kumbaga qualified. Kasi, hindi po yan basta-basta, sir, na kayo automatic sa social Mamember. pension. Magko-qualify kayo for the social pension. Kasi po may criteria yan. Sir, kung may bahay po kayo, kahit po kayo ay walang SSS, number 1 po yun. Di naman po kayo frail. You know what I mean of frail? Wala na. Kung baga ano ba tawag na? May kapansanan. That's a frail, di ba? Hindi ko. Kapansanan.
ay yun po ang isa sa pasok. Pero kung malakas pa po kayo and meron po kayong pinagkakakitaan kahit konti, ay isa po yun, and then hindi po kayo magko-qualify. Another disqualification po ninyo, kung may bahay po kayo at may pamilya pong nag-aaruga sa inyo. Another disqualification. Kasi ang isa po sa requirement, fail ka, you don't have any family, andiyan ka kumbaga sa ay nakikitira lang, o ang bahay mo ay isang payag or kaya yun po yung mga requirements, pre-qualification, validation for the social pensioner. Pwede po siguro kayo may i-endorse na inyong barangay sa city kasi may counterpart. May siya, gawin ko, Tita Sonia, may follow-up question po si Sir Buboy Guevara. Doon ko po dinala sa sinasabi mo po sa city office. Okay. Doon daw niya dinala. Kailan niya daw in-apply? Kailan niyo po in-apply para malaman kung may endorsement siya from the barangay. Kasi dapat may endorsement pa yes, from barangay. ng BASCA. Yeah, okay. I-endorse siya ng BASCA kasi syempre mag-i-interview yun. Dahil ang kumbaga sa frontliner, ang BASCA, yung barangay, senior citizen association. Before And then meron ginagawang yan parang may ba yun? Form na doon wala na ba tong pamilya, does he reside or he reside? Magpapatutuo. Papapatutuo na siya ay qualified for the social pension. Eto, good morning kay Ma'am Marites. Marites Dino Ariola. Yes. Sana nga ni ipuarog kaya ng proseso kasi kawawa po kaya ang mga barangay na sabihon lang na president ng senior pero daiman nagigibuan nagigibo man ang nangyayari. Kawawa man po ang mga member kan senior kan mga senior. Ayan. Ang sa akin lang po, marami kayong senior citizens sa barangay. Tingnan niyo po, kayo rin ang makakapagsabi na sino yung may qualification. Diba? Na para maging leader ninyo. Kasi dapat may leadership. Yung may know-how. Kasi kaya nga nandoon sa IRR na can read, parang election din, Comelec, can read and write, which is misinterpreted. Hindi ko dinidimin yung mga di nakatapos kasi may magagaling, yes, di ba? Na hindi nakatapos. And we call that skills. Ako saludo ako sa may gano'n na mga hindi naman. professional na nadadaig lang ng test daan, ng answer. Correct. Diba? Diba? Kanya-kanyang talent, kanya-kanyang kasi hindi ako naniniwalang may pinanganak o nung hasik ng grasya ang Panginoon ay may bobo siyang hinasik. Wala po. Ikaw pa rin yon. Kasi 100% ang binigay sa atin ng Panginoon. 10% lang kasi ang tinitingnan natin. Yung 90% ng qualification or skills natin ay nandoon nakabaon. Okay, ito yung pyramid, ito lang Etong 90% ay hindi nyo po ini-explore. Kasi katamaran. Nandun na. Yan, nanonood po sa atin. Thank you so much sa panunood kay Sir Salamat Manny po. Jolata, Vice Mayor, nanonood siya. Thank you for watching, Sir Thank you Manny po, Sir Jolata. Manny. Ayan. So, may katanungan pa sa yata tawag nito. Sana nasagot ko yung tanong mo po, Sir Buboy. Ano pa ang mga katanungan na nandiyan sa iyo, Mare? Sabi ni Ma'am Marb Santa Ana, straight 20% po pag maintenance medicine at prescription medicines. Yes, okay. 20%. Ayan. Ito may mga nagtatanong sana. Construction, agricultural, meron pong discount yung sa fertilizer. Pero like I said, kung saan po kailangan nyo, huwag naman po kayong pa-discount lahat ng saan po. Lugi na po, kasi yun lang po kikitain ng ng establishment. So, yun po, Okay. And doon naman sa mga far lovers, cats, and wino-workout na din po namin. Talaga pong mahal mag-maintain. Ako rin po, meron din ako, far baby. At talagang mahirap, lalo pa hospitalization nila, tinalo pa yung human, Yes, opo. Sa atin nga, magpagupit tayo, 70. Diba? Sa 500. Kaya nga,
wino-workout po namin. sana, Oo, yes, oo. opo. Kasi Wino-workout po namin. Karamihan na rin ngayon ng mga lolo't lola natin talagang Oo, kasi sabi nga namin, na, in other countries, di ba merong mga dogs na trained to assist their client, gano'n, Yes. na pupunta kaya minsan makikita nyo sa TV, that is true, kasi mga trained dogs to. And kokonti pa lang naman tayo meron yan. So, we're looking forward to that. Sana mag-signify kayo ng baka put up kami sa sa FB na yung mga for babies, for lovers, yeah. parents, nyo po na may endorse namin yung petition. wow. Di ba? Para may discount din doon. And isa pang katanungan ko, tita, or idadagdag ko po sa inyo. Opo. Approve na po ba yung free movies ng mga senior sa ating si mga sinihan? Wala pa. Kasi sa Metro Manila baga, may mga sinihan na talagang free ang lahat ng senior. This I would like to emphasize yung Quezon City, lahat, Makati, what you call this? Ano pa yun? Mandaluyong. Ang thinking kasi po, pag sinabi ninyo free, it's on a case-to-case basis with the establishment. Ang alam ko po, kasi doon sa iba, they come up with an counterpart. Kung wala ka pong counterpart at titiwain niyo po establishment, ano pa po ikikitain sa laki po ng tax na binabayaran Yes. nila? Kasi natanong ko yan para at least malinaw, tita Sonia, clear. So, ayan. Yung wala pang tie-up ang senior citizens dito sa ating mga it is not our proposal. Oo. It is the proposal of the city government. Yes. Okay. Now, they should have look up muna kung paano how it will work out. Sorry to say, wag tayong magpagwapo dito, magpaganda, no? Para lang may ano po tayo. Before you come up with any resolution or everything na para maisabi nyo to, alam ko naman para mapasaya natin ang ating mga sorsoganan. But then, please try to, kumbaga look at the two sides of the coin. What only, hindi lang po sa isang side ng para po, pag, kumbaga burungkasa na, correct. nagkaburungkasa na yung mga senior citizen, tapos pagdating po doon, nagpakita ng ID, ay wala pa po yan. Kawawa naman na masahe yung mga tao. Yes. Thinking of that, na masahe po yung tao. So kung kayo po ay labas kayo ng proposal, ng resolution, ordinance, whatever, please, make it concrete. Yan lang po ang sa akin. Sorry po pero senior na rin po ako. I'm also looking forward to that. But then, I'm ashamed of myself. When I presented my ID, wala pala. Yan. Klaro Taray po, ko, no? Hindi. Sorry. Klaro po yan, tita, bilang ikaw po, Wala akong bilang spokesperson ng inyong organization, no? At least, natanong ko lang po yan. And marami pa tayong katanungan sa mga susunod Kaso na. po, medyo mahaba to. How to compute the 20%? Actually, binigay ko yung kay Ma'am Kaki. I don't know kung maipapakita. Yes, kasi Oo. medyo... May video na po Oo, kami. medyo para mas mahaba. madali. Oo. You ask Maybe her next kung time. meron siyang FB, Messenger. I-send ko. Pakisend. And siguro Ala, one oo. of these days, sa programa po ng Kagapay sa Umaga, Ipopost po namin. How How you going to compute para it. mismo, ang madam people, mga Kagapay sa Umaga, yun na mismo. Kasi ang dami Yes. pa po rin talaga hindi nakakaalam nito. May mga counting pa sila. Opo. Bakit kayo focus lang sa 20% discount? Ang dami pa actually. Ayaw nyo ba yung milestone age? Wow! Kaya sa susunod po, sabi hindi po ito magtatapos dito, years by years tayo. Sige. At Tita Sonia, kasi ang daming nag-aabang po talaga nito. Ay, thank you very much po. Maraming salamat. Nung last, supposedly nandito si Tita Sonia, medyo na busy nga, sabi ko po natin, nasa meeting po siya. Narag ako. Ang dami po talagang nag-aabang sa okay. atin. So ito, biglaan po to. Kaya, pero anyways, ipa-flash po namin dyan sa programa ng Kagapay sa Sana that Umaga. would be part of the corporate social responsibility ng Bicol wala- TV. Yes. Sorry, Yeah, one of these days, Post tita. niya parate. Kasi saka hindi lang Usap naman. tayo, usap tayo. Saka hindi ka lang naman ngayon magiging guest namin, di ba? Okay. Tita, ito ang sabi ni Sir Buboy Guevara. Thank you po, Ma'am Sonia, for the enlightenment.
You're very Yes. welcome. It's And my ito pa, pleasure. tita. Opo. AM po sa inyo lahat yan. Okay na po, approve na po sa sinihan yung libreng panunood. Saan Approve yan? na? Saan? Sabi po ni Jessica Latosa de Matera, hindi ko alam kung saan. You're a spokesperson from the office of the city? Yo? If you are, then please post the memo or the contract being signed between the city and the establishment. So, yes. Mahirap po kasi na magsasabi kayo approved na, approved na. na wala pong official statement coming from the city itself. Ayan, malinaw po The na. black and white. Yes, Yes, we need that. Mahirap na po na sinabi ni ganito, kung nasubukan nyo po, prove it. Oo. But then, ang sa akin lang po, maganda na rin po yun. Kung baka saan may binili kayo, official receipt. Kasi parehas na tayo senior citizens. At least, Yes. di ba? Morning Parang- kay Ma'am Adela Blaso. Ito po, ako ngayon po, Tita Son, akong stress na kayo. Magpaganda kayo sa Derma Pure Ay, Aesthetics. tinatanong Oo, kita eh. oo. And si, nanonood din po sa atin, si Dr. Victea Pineda. Yes, good Yan, ito Morning, pa may, ma'am. watching. may katanungan pa, isa na lang. Okay. Sabi niya, hapot mo daw tabi kagawad, bakit ang 80 years old na, sabi baga may makukuha na, Cash gift. cash Yes. gift. Ayun po So, sana i-discuss ngayon. Slight physical injuries muna. Kasi, slight physical injuries muna na Konting kaano-ano lang. explanation. Kasi, Yes. gagawin natin yan next week. Kasi hindi ka pa pwedeng umalis sa amin nandito. Hindi na-clear yan. Kasi kami ang magrarapapap ang aming cellphone sa mga katanungan hindi namin kayang sagutin. Okay. Oh. Sige. Sino po yung nagtanong? Si ang asawa po ng barangay captain ng barangay Santo Domingo Bacon. Ay, Si Ma'am ma'am. Atit Elie. Ay, Sino- good morning, Kapitana. Yeah, good morning po. Ma'am, actually last year pa kami humihingi po ng mga, yun yung minention ko kayo ng milestone age, na kailangan na po mag-submit. Kailan po ba magbe-birthday yung nanay, lola, or whatever. Meron po binibigay yung under the Republic expanded ng 11.892, if I'm not mistaken. Dali, sa dami po kasi yung Republic Act na ini-explain ko, naloloka na Kaya ako. nga, hindi tayo 11.982. Mandated po to na lahat ng age 80, 85, 90, 95 ay makakatanggap ng 10,000 cash gift. Ano po? So, marami din pong kailangan. Pero, madali lang po ito na mga The scene kailangan. behind. So, eto po ay next episode. Correct. Ha? Ayan, kasi goal na tayo sa oras dahil ang daming dami na ng talak-talak namin din Talagang hindi namin maubos-ubos. So, yung na yan ni Tita Sonia, aagawin namin yan. Tita Sonia, next Thursday, kailangan yan ang umpisahan natin. No, Okay. Maring Kaki. Yes. Diyan tayo mag-uumpisa para at least malaman ninyo lahat kung saan nagsisimula yung sinasabi ninyo o tanong ninyo o yung sinasabi ni Tita Sonia na cash gift. Yes. Maliwanag ha? So, eto na ngayon. Na si Tita Sonia. Hindi pa nainit ang puwet. Sabi nga alas 8 na naman. Sabi ko sa'yo, kulang sa atin ang Pwede isang nga oras. extend Oo. next time? Yeah. Oo, hihingi tayo niyan. Kainin natin ang oras ni Sir Sao, baka palayasin tayo. Ay, di ba absent siya ngayon? Tita Sonia. Sige, Tita Sonia, Webes, kita-kits muli tayo. Ano po? And salamat po nun, Tita Sonia. And sa mga My pleasure nakasama always. namin sa umagang ito dahil sa makabuluhang usapan. Opo, thank you so Super much. makabuluhang Yes. Hindi magulo, Hindi magulo. At isa-isa tayo. And may gusto ako, Tita Sonia, na i-guess na para kayong magkaano. Kasi ito mention ko na, lalo na dyan sa Barangay Bibingkahan, napakagulo ng mga senior dyan. Talagang binanggit ko na, Tita Sonia. At least sa konti-konti po na dami nating natutunan, dami po nating nalalaman na hindi pa natin alam. And very thankful kami ang Kaagapay sa Umaga at lagi-lagi po andyan kayo every time na mag-ano kami. Dahil sabi nga namin kanina po, ulitin ko po, hindi po namin masasagot yung mga katanungan nila dahil hindi po kami ang tamang personahe na magsasagot niyan. Kaya thank you so much po, Tita You're most Sonia. welcome po. Ayan, maraming salamat, Tita Son. Message mo niyo po, ano po? Para sa kaagapay ng lahat,
maraming salamat sa inyo pong listeners. At sana ipagpatuloy po ninyo at ang inyong abang lingkod na nag-a-apply po sa inyo. Yes! I like that, tita nyo to Sonia. Hindi aspirant, applicant. Sana mabigyan nyo ng pagkakataon. May natutunan ako Oo, ngayon. para po makatulong kami sa inyo. Yun lang po ang sa akin. Magandang umaga and have a nice weekdays ahead of us. God bless us all. Okay, so Yeah. ayan ha. Thank you so much, Tita Sonia. See you on Thursday, same hour. No? Kasi kami mag-stay muna for ilang saglit para sa ating mga pagpapasalamat sa ating mga Yes, siguro. sponsors. Thank you so much, Tita Sonia. You're most welcome. And siguro at this time, maghahanap buhay po muna tayo. Huwag po pa kaya alis, babalik po ang iyong kagapay sa umaga. Buena Manong programa sa umaga. Talakayan sa mga isyong napapanahon at napag-uusapan. Tumutok sa programang Kaagapay sa Umaga. Kaagapay sa Umaga, programang hatid ng Bicol TV Sorsogon. Kada Martes at Huwebes alas 7 ng umaga. Kaagapay sa Umaga. Kasama si Dante at Kaki. Dito lamang sa Bicol TV Sorsogon. Celebrate your staycation as Christina's Hotel and Resort opened its newly renovated private villa designed with an emphasis on comfort and style, making it the perfect choice for family gatherings and even small celebrations. Experience paradise right at your doorstep with their luxurious tropical villas, complete with amenities, free Wi-Fi, air-conditioned rooms, private pools, jacuzzi, and a lot more. They have function rooms for any occasion such as weddings, birthdays, and even
seminars. They also have open cottages for day swimming with adult and kiddie pool. For food cravings, worry no more because they have restaurant that offers a wide variety of foods. Have fun and enjoy while singing at their KTV room. Christina's Hotel and Resort is located at Barangay Ginlahon, Sorsogon City. For reservations, contact them at 090-810-9428 or at their Facebook page, Christina's Hotel and Resort. If you're looking for a place to stay, come and visit Starboard Inn. They offer a very affordable and budget-friendly rooms for your needs. They have air-conditioned and non-air-conditioned room with television and free Wi-Fi. Starboard Inn, located at the heart of Sorsogon City. So what are you waiting for? Come and visit Starboard Inn located at Alegre Street, Barangay Burabot, Sorsogon City. Or visit their Facebook page or contact them at 0928-5549864. Manong programa sa umaga.
Talakayan sa mga isyong napapanahon at napag-uusapan. Tumutok sa programang Kaagapay sa Umaga. Kaagapay sa Umaga, programang hatid ng Bicol TV Sorsogon. Kada Martes at Huwebes alas 7 ng umaga. Kaagapay sa Umaga. Kasama si Dante at Kaki. Dito lamang sa Bicol TV Sorsogon. Ayan, magbabalik po ang iyong kagapay sa umaga. Siyempre, makakasama ko ulit ang ating napaka-sipag na kagawad. And very thankful po kami ngayong araw na to dahil po ang dami namin natutunan kay Ma'am Sonia Lariosa. Mare, eto balik na po tayo sa ating program kasi talagang kulang ang isang oras sa atin, Yes. Mare, no? And ang dami pang dapat sabihin or dapat i-explain ni Ma'am Sonia Lariosa regarding po sa policy ng senior citizens. Yeah. But sabi nga namin, hindi kami titigil hanggat hindi natatapos i-explain yung mga nakapalaman dyan po sa Senior Citizens Act Law and yung mga benepisyo na dapat po ninyong matanggap. Okay, Mare, doon na muna tayo sa ating mga listeners and viewers. Ang dami nagpapa-shoutout sa atin, Mare. Good morning po kay Atet Elia na sa iaagong po ni Kapitan Elia kan Barangay Santo Domingo. Good morning, Santo Domingo, Bacon. Yes. Kay Sir Peter Prago, thank you for watching. Diyan ito sa Barangay Talisay. Yes, and good morning Marites Dino Ariola. Good morning, happy birthday po pala sa imong aki, no? Kay Lovely Ann Ariola. Siguro ko naman mas Tess, mamaya pwede kami dyan makimerienda ni Maring Owen. Kasi ito malayo, hindi namin pwedeng isabay. Just lang. And belated happy birthday kay DM De Castro. Happy birthday. Sa mga nagsiselebrate, di man namin maisa-isa, happy birthday po sa inyo. Yes, and pa-shoutout po sa mga taga Sitio Lipak, lalo na kay Tio Martin and Ami Derilo. And of course, eto na si Tiaguying. Tiaguying, good morning. Good morning, Tio Martin, na nagkakaking-kaking, nagduduyan-duyan sa saiyang duyan. And of course, kay Ami, thank you so much, mga taga Sitio Lipak. Yes, and syempre good morning kay Sister Tisay Partida, Rose Orchids dyan sa Houston, Texas. And syempre kay Ma'am Carmen Diliosa ng Australia. Then ito pa, Mari, ha? Thank you so much sa mainit na pagtanggap last Sunday kana libreng gupit dyan po sa Barangay Monte Carmelo. Sa bilog, Yes. sa bilog na council, lalo na sa panganginot ni Kapitan Crisanto Azul. He's watching right now. Good morning po, Kap. Napakasipag. Wala po ako kimasabi po sa inyo. Talagang puon kan pagkapuon kan gupitan dyan last Sunday hanggang sa nag-uruli po kami yaon po kamo dyan nakaantabay. Salamatunon po and of course sa indong treasurer and secretary. Salamat po. Saludo po kami sa indo, no? And syempre dahilan po yan kaya nagkaigwa po ng isang sukla, isang gupit. Yes. Dahil Hatid ni Bucal Ryan. Ryan Juneda and halos lahat na po ng barangay ng munisipyo ng Castilla Cumadcad ay naikot na ng grupo ni Bucal Ryan Juneda. Yes, ang dami pa nating Mare, ang dami pa tayo nating naka-line up, naka-schedule ng mga and barangay. I think bagong sirang galing po sila doon ng Sunday. Tama Yes. ba ako? Yes, Mare. And of course Sunday. pa pala, hindi lang pala sa Monte Carmelo, Mare. At agawin ko Yes. muna, Mare, ha? Barangay Uras Oras. sa Castilla din po. Thank you so much, Kapitan Telo Latuga. Na kung sa ini si Kapitan talagang super higos, gwapo pa. Wow. Na yaon po aspirante man po ini bilang municipal councilor po kana Poblacion Castilla. So ayan And marami pa pong sa mga taga Cumadcad Castilla. Babalik po ang inyong lingkod si Bucal Ryan Juneda para sa libreng gupit po at napakasarap na lugaw. And I think pupunta sila bukas
Tama Yeah, ba? bukas yan dyan po Oo. kami sa Barangay Pandan and Barangay Tumalaytay. O, isang mga taga Tumalaytay. Hello. Yeah, good morning. Abangan niyo po kami bukas ha. Yan, Pupunta dyan po dyan. kami. Yeah. Ang napakagwapong si 7:30. Vice Governor. Vice Governor. Again, Ryan Juneda. Barangay Pandan and Barangay Tumalaytay. Yes. And Oh, syempre, yan, good morning kay Kap, Pat Juneda, Tito Paps, and kay good morning. Kagawad Baklaw. Yes. Opo. Ito pa, Mare. Christian, Juneda, thank you. Isa ito, Mare, na nagsabi sa akin na baka isa sa mga araw na tumari ano siya sa atin ng kanilang ads. Sino? Si Excited ako. Kagawad Christopher Latuna. From Barangay Uras, Castilla. Ay, sa mga Sabi niya sa kuya, taga-Oras. Kagawad, pwede nga magpaano sa inyo dyan. Yeah, you're always sabi ko, you are welcome. most welcome. Ayan, no? So, at least maski pa paano, binabati niya to ang mga taga Barangay Uras, Barangay Libtong, Barangay Bagong Sirang, and of course, ang Barangay Monte Carmelo. Yes. Talagang And open mababayo arms. na, excited na rin yung mga taga Barangay Milagrosa, Castilla para sa libreng isang gupit, isang gunting ni Bukal Ryan Juneda. At syempre, ang napakasarap na lugaw. Nalugaw. Talagang ang sarap talaga hintayin na nyo, lugaw. Pinaplano pa, pinaplansya pa po kasi may mga timetable pa kayong ginagawa. Yes. Ano po? Mare, so gusto tabi kay serbisyong totoo, serbisyong sabi nga ni libre gabos, libre gupit, libre lugaw. I-chat nyo lang po ako si Kagawad ng Tijata kasi kita po ang scheduling kang sa tuya po ng mga ni Bukal Ryan. After libreng papunta gupit. doon, sana din natin ang ang Bacon District, kasi may mga nagchat-chat po din sa atin na sana dito rin sa amin. Hindi, mangyayari yan, Mare, mangyayari yan. Unahin muna natin yung Yung mga nandun malalayo. Opo, Ayan. opo. Thank Kasi you so much. hindi natin pwedeng anuhin ang Bacon and ang Sorsogon City itself, Yes. no? At ang nakakatuwa, naaalis kahit na mga pagod na yung mga nagugupit, yung ngiti ng mga bata, yung may pupunta sa iyo, Yeah. na sabihin, thank you so much, kayo lang po ang nakaisip magpasiring digdi sa amon para sa libreng gupit kasi napakalaking tulong daw po talaga yung libreng gupit na ginagawa ni Bukal Ryan Juneda dahil kung halimbawa may anak siyang 4 or 3, sabay-sabay ipapagupit, napakalaking tulong na po Correct. yun sa isang pamilya. And Correct. yan, thank you so much kay Bukal Ryan Juneda. Yes. Of course, sa mga kasama niyang volunteer, sa mga paragunting na masisipag. At And alam ko, magdadagdag si Bukal Ryan ng Yes. paragunting dahil kiko lang talaga. And mamaya ay pasalamat din natin, Mare, ang buong pwersa, buong council po sa panginot ni Kapitan Pat Juneda, Juneda. ang Barangay Almendras, no? Yes. And ito pa, Mari Kadakol. Good morning po sa Satuya na Beshi, si Mila Diaz Dukdokos. Yan. Nanonood na Happy siya birthday, ngayon. nag-ano dito ng happy birthday sa aking anak. Ayun nga si Marites Dino Ariola. Opo. Kaya sabi nga namin, Tess, diyan kami makimerienda ha. Eto, baka makasama namin ang samuyan na pinakamagayon ang aking kumare, si Kaki. And si Maring Owen Juneda. Handa-handa, charing. And Chika. happy birthday belated sa ating amigang napakaganda kaso hapon birthday niya po si Miss Marina Lacrahao. Happy birthday, Migay. And kay Engineer Susana Mama Lucila. Sus, happy birthday. Kay Ma'am Tin Jesta, good morning, Mads. Kumari ko yan, Marge. Hindi na tayo And then, taga Del Rosario ba ako? good morning din po, sabi niya, from John Lagman Barquilla. Good morning, Sir Ma'am John. Kaki. Opo. Ayan, speaking of Sir John Barquilla, kang last Sunday, paparoon, pwede nating i-flash yung ginawang ng Sorsogon Rainbow Community. First outreach program nila ngayong 2025 kung saan napakaswerteng na benepisyohan ang Barangay Talisay. Maraming salamat sa mainit na pagtanggap. Ayan po ang grupo ng LGBTQ. Opo, sa pangingenot po ni Bukal Nini Ravanilla na kung saan siya po ang advisor na ayan, nakikita natin nung Sunday, dyan po yan sa Barangay Talisay kung saan sila ang napakaswerte. This And syempre, program is kasama po brought to ang you by The Kindness Station para po sa mainit na lugaw na always nakasuporta. And thank you so much din po kay City Councilor PJ Rabanilla sa masarap na champorado. Ayan. Yes.
So, ayan ano po. And then, ito po ang ayan po ang mga kaganapan ng aking partner, no? Ito naman po, good morning, Bitcheya Pineda. Ma'am, si Doktora Pineda po. Ayan, And of thank you course, so kay much. Rod Harabelo, good morning. Kay Papa Rod. Yeah. Kay Papa Clark, Claresa France, kay Ka Evelyn Tayam from Barangay Balete. Thank you for watching Kabilen all the way. Mamaya dyan kami mag-almusal sa iyo. You have free Kabilen. Charing. Ayan. And good morning kay former treasurer ng Balete, kay Elisa Di Palma, good morning. Kay Ma'am Santa Ana, good morning po. Kay Sir Buboy Guevara, kay Ronald Ferretero, dyan sa Barangay Balete, good morning. Ay, good morning din pala kay Kagawad Faratero din sa Barangay Talisay, kung saan yaon man siya duman. Opo, si Kapitana Tatduana, thank you so much sa mainit na pagtanggap. And syempre, sabi nga natin, ulitin natin sa mga teacher na naandyan po sa Marinas Elementary School 1 and 2. Maraming salamat sa mainit na pagtanggap nyo po sa amin kahapon sa feeding program na ginanap dyan sa Marinas. And syempre kay Kap, opo, thank you so much. And syempre, thank you so much for watching Mr. and Mrs. Lucy Domitita of good morning, LJ Aqua Farm. Matatagpuan sa Balete. Sitio Kalawan, Barangay Balete. Ayan, Mari, ha? One of these days po, makikita natin, pagbalik natin doon, Mare, napakaganda na, unti-unti na nag-i-improve ang LJ Aqua Farm. So, see you po sa summer. Yes. Diyan nyo na po mararamdaman ang tunay na kahulugan ng nature. Yes, sa mga naghahanap po ito, napakagandang lugar po ito, lalo ngayong paaabot na election. Summer. Opo, kung mag-team building po kayo, angkop ang lugar po na ito na LJ Aqua Farm. Yes, Ayan. even the weddings, Mari, or may mga, kung ano mga parties po ninyo, Pwede po yun. kayo doon. Kasi ang ganda na po niya. Photoshoot. Yeah, Oh, photoshoot. yes. Yan na. So, thank you so much for watching Mr. and Mrs. Lucy Domitita. And of course, kay Peter Frago, Mare. Yes, good morning kay Sir Peter Frago. Thank you for watching. So, ayan, kay Adel Blaso, kay... Adele Blaso ng Derma Pure oo. Aesthetics. And of course, kay Jessica Latosa de Matera. Yes. Oh, And ayan, kumare ito po, yung voters education po ng COMELEC, nagpapatuloy po pag roadshow. Ano po, kung saan kang nakaaging aldaw, dyan po sila sa Buhatan Elementary, Barangay Buhatan, lahat ng mga ALS students ang tinuruan po ng ACM or Automatic Counting Machine na kung saan halos inikot na nila ang City of Sorsogon, buong Sorsogon po, para dito sa voters education, yung tinatawag na roadshow. Thank you so much po sa COMELEC, and sana one of this day, mag-guest po natin si Attorney Carla Herrera. Ayan, thank you. Yun. Ayan, Mare. Alam ko, Mare, may meeting ka na 9. So, wag po kayong maglilipat. At ito po, thank you so much po kay Sir Sauro. Get well soon. At ginagamit po namin ang kanyang oras. And sa susunod po na aming edisyon ng usapang senior citizen, so Webes po, kita-kits po ulit tayo. Maraming salamat. Kaki Mansera po, orgulyo ko ang makapaglingkod sa inyo. Yes, ito naman po ang inyong lakwatsyerong badiding, ang kagawad ng Barangay Balete. Salamat, good morning po, ingat po kita gabos. See you on Thursday, same hour, 7 to 8 a.m. Thank you. Buena Manong programa sa umaga. Talakayan sa mga isyong napapanahon at napag-uusapan. Tumutok sa programang Kaagapay sa Umaga. Kaagapay sa Umaga, programang hatid ng Bicol TV Sorsogon. Kada Martes at Huwebes alas 7 ng umaga. Kaagapay sa Umaga. Kasama si Dante at Kaki. Dito lamang sa Bicol TV Sorsogon.